Senyorito? Dama ko na lang na nilalaro na nito ang ilang hibla ng buhok ko. Di ko alam sumagi ang daliri nito sa noo ko, tila ba ilang milyong boltahe ang naglakbay sa ugait ko. Muli kong iminulat ang mata. Nakita ko sa Senyorito Calix na nakatitig sa akin sa nakaawang kong mga labi. You're lovely, yet very stupid. Pagkabulong niyon, tsaka pinitek ang noo ko. Dalitong bumangon at iniwan ako nakatulalang nakatitig sa kisame. Blankong pinakiramdaman ko ang lambol ng puso ko. Buong magdamag aligaga ang isipan ni Calix. Kanina pa siya pabaling-baling sa kanyang kama. Hindi siya dinadalo ng antok. Palagi siyang sumasagi sa isipan niya, ang ngiti ng maid niya, and how she caressed his back. It was so comforting that made him want to lean on her shoulder all night. Desra is something. Hindi man niya kayang ipaliwanag o mabigyan ng tamang kataga, pero tila baga may ginising ang dalaga sa kanyang kaibuturan ng pagkatao. Nababagot na bumangon ang binata. Nagtungo siya sa minibar ng kanyang silid, tsaka doon nagsalin ng Henry Heritage Cognac Champagne. Lumabas siya sa silid, bitbit ang baso. Tinungo ang veranda at sa kanya tiningala ang mabuting kalangitan. Sunod-sunod ang tungga niya sa alak sa laman ng baso. I told you, Paula, that lady is interesting. Bulong ng binata sa hangin. May himig na pait ang boses niya. Makalipas na maraming taon, sakto, mahigit na 15 taon. Those dark past kept haunting him every night. The guilt he carried all his life. Hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensya pagkatapos ng maligim na pangyayaring iyon. He killed his younger sister. Paula, Kuya is very sorry. Sambit ni Calix sabay na nilagok ang mapait na alak sa baso. Aray, Nay! Lukot ang mukhang reklamo ko kay inay. Ninamasahin itong likuran at bisig ko. Sobra kasing nangangalay dahil 3 araw ko naglilinis nang walang katapusan sa silid ni Senyorito Calix. Huwag ka kasing magalaw, babae ka. Saway ni inay na pinagpatuloy ang pagmamasahe sa likod ko. Nakakamoy na akong efficacent oil. Kulang na lang, paligo na ni inay sa akin eh. Anak? Po. Pasensya ka na anak ha. Di ko mabigay ang gusto mo. Di kita mabigyan ng malambot na higaan. Nay, hindi po ako nagrereklamo. Nagpapasalamat nga po ako di ako sakali natutulog. Okay na po ako dito, Nay? Desra, bumangon ako mula sa pagkakadapa sa papag. Inarap si Myrna. Sinakop ko ang palad nito. Nay, hayaan mo ako ibigay sa iyo ang magandang buhay. Huwag mo akong alalahanin at malakas pa naman ako. Anak, akmang iiyak ang matanda. Bawal magdrama, Nay. Okay lang ako at masaya ako at napasukan akong bagong trabaho. Ngumiti si Myrna at saka hinaplos ang pisngi ko. Sumimangot to ng kaunti. Nagkwento ko kung paano ko nakilala ang amo ko, kung paano nasukahan ko ang damit nito. Tuloy nakalimutan nito ang pagdadrama at natawa. Kaya nga kahit mahirap tayo, may pag-asa, Nay. O siya, magpahinga ka na. Huwag ka nang maligo bukas, baka lumala pa yan pag nalamigan. Bili ni inay at saka binaba ang nakataas kong t-shirt. Lumabas to sa pinto na tayong kortina lang ang nagsisilbi takip. Kinuha ko ang cellphone ko sa tabi at saka siniset ko alarm. Kailangan na maaga ko magising bukas dahil may pasok. Gagawa ako ng bibingka at saka ilalako ko patungo sa eskwela. Kahit na ba kinukutsa ko ng iba, hindi ko na lang pinapansin. Basta't ang layunin ko magkapera para sa matrikula. Kinabukasan, halos liparin ko na ang gate ng aming school campus, makaabot lang. Lihim ako nakahinga na makita ko si Manong Guard. Naging kaibigan at suki ko to. Desra, bilis! Salamat po, Manong. Hinihingal na pumasok kaagad ako. Yung bibingka ko, singil nito. Oo, babalik lang ako mamaya. Nagsisimula na yung unang subject ko, Manong eh. Sagot ko at tumakbo papasok sa loob ng gusali. Umabot ako sa unang klase pero hindi ako nakaligtas sa mata ng mga klase at professor ko. Miss Valeria, late ka na naman. Si Mr. Villarama, ang professor ko. Nakataas bahagya ang kilay nitong sinundan ako ng tingin na umupo ko sa isang sulok. Naglalako pa kasi ng bibingka. What a shame! Sambit naman ni Christine Aragon, ang maarteng anak mayaman. Tuloy nagtawa ng lahat ng mga klase ko. Nakatuon na mapanghusgang mga mata sa akin. Miss Aragon, saway ni Mr. Villamera. Nagpatiunang babae at saka tumahimik ang buong silid. Sanay naman akong kansawan at kutsain eh. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Prof at inawat itong babae. Di ko alam kung ba't akong pinag-iinitan nito. Kung tutuusin, sobrang nakakalamang to sa buhay.
anak ng gobernador, maganda, sexy, sikat sa paaralan. Ako sikat sa paglalako ng bibingka, di lang sa paaralan kundi pati sa palengke. Napabuntong hininga na lang at pinilit isentro ang atensyon kay Prof na nagtuturo sa harap, samantalang si Christine panairap sa akin. Sumapit ang uwian, panay tunog ang phone ko pero di ko pinapansin dahil di ko alam sinong tumatawag. Di nakarehistro sa contacts ko. Tumutunog ng son ko dahil di naman ako nananghalian. Sobrang mahal ng paninda dun sa kantin. Di ko mapagkasyang pera ko. Ayoko ring bawasan na itabi ko dahil para yun sa bayarin sa katapusan. Malalaki ang hakbang ko hanggang sa makalabas ako ng campus. Maraming mga estudyanteng nakatambay sa labas. Isa na doon ang grupo ni Christine. Panay tunog pa rin ang cellphone ko kaya kinapa akong phone sa bag ko. Dahil nga nakatungo ko, hindi ko inaasahan ang ginawa ni Christine nang tumapat ako dito. Hinarang nito ang paa sa daraanan ko. Wala sa oras na sumemplang ako at natanggal ang talampakan ng sapatos ko. Tumilapon pati ang dala kong basket pero nakahawak pa rin ako sa phone na tumutunog. Nakadama ako ng hapde sa tuhod ko. Dinig ko ang kantsawa ng mga estudyante. Ni isa'y walang nangahas lumapit sa akin upang tulungan ako. Tila ba kinatuwa pa ang nangyari at panay tukso lang. Gusto kong umiyak pero naisip ko, bakit naman? Magkakapera ba ako? You ruined our school, Miss Valeria. Bakit ka ba dito nag-aaral? This university belongs to almighty like us. Maarteng sambit ni Christine sa mukha ko. Oo, nasa school ako ng mayayaman. Naipasa ko ang pagsusulit. Sinadya ko talaga dito pumasok para paghanap ako ng trabaho, di ako masyado mahirapan dahil magandang paaralang pinanggalingan ko. Ngunit kaakibat din noon ang pang-aalipusta ng mga klase ko. Kinalap kong muli ang kumpiyansa at tapang. Tahimik kong pinulot at hinubad ang pares ng sapatos ko. Di ako nagsalita. Nang makatayo ako, nilampasan ko lang ang babae at nagtuloy-tuloy, bitbit ang pares ng sapatos at basket. Tila ba hindi ba ako nabagabag sa presensya nito? Shameless bitch! Si Christine na sobrang talas ng titig sa likuran ko. Panay tunog ang phone ko. Hindi alintana ang kansawan at tukso sa paligid ay sinagot ko. Hello? You stupid? Nang madinig ko ang boses sa kabilang linya, biglang bumangong ang luha ko sa mga mata. Ba't ba ang tagal mong sumagot? Dagdag pa nito. Hindi ako nagsalita. Pinigilan kong hindi suminghod. Ang boses ito'y may kakaibang hatid sa puso ko, dahilan na mas lalo kong pinakawala ng emosyon ko. Patuloy kong inihakbang ang mga paa kahit na mag-uuna ang naglandas ang luha ko sa pisngi. Ngunit napatigil din ako na mabungaran ko ang pamilyar na bulto sa di kalayuan. I'm outside your school campus. Patuloy na nasa kabilang linya. Alam ko, kanina ko pa nakitang amo kong nakasandal sa magarang kotse nitong hawak ang cellphone sa tenga. Nasa labas to ng paaralan ko. Stupid. Are you there? Nanatili akong tahimik. Nakatuon ang lumalabo ko mga mata kay Senyorito Calix sa hindi kalayuan. Nasa labas ako ng saktong tumama ang paningin nito sa akin. Mas lalong bumalong ang luha ko sa mga mata nang itinakbo nito ang direksyon ko. Hagod ako nito ng tingin nang makalapit. Naglakbay ang mata nito sa sirang sapatos sa bitbit ko tapos patungo sa sugatan kong tuhod. May bakas ng pag-aalala ang mga mata nito na hindi ko nakita sa mga taong nakapalibot sa akin kanina. Kita nito ang mga luhang nag-uunahang naglandas sa pisngi ko. Ilang saglit kinabig ako nito ng yakap at inalo-alo. Tahan na, nandito na ako, you stupid. Dama ko pa ang yakap nito. Yakap na pakiramdam ko ay binabakuran ng paligid ko. Yakap na nakapawi ng hinanakit ng buhay ko. Tuloy mas laro na dala at napasinghot ako. Ilang sandali pa natauhan ako kaya dali-dali kong naitulak sa Senyorito Calix. Ito naman ay para na kuryenteng nagbitaw sa akin at bahagyang umatras. Ops, it just happened out of nowhere. Huwag mong iisipin nag-aalala ko. Depensa na lalaki na iniwas ang tingin sa akin. Nakangusong napairap ako. Wala naman akong sinasabi ha. Bakit ka pala nandito, Senyorito? Pasimpleng pinahid ko ang namamasang pisngi. Wala naman akong schedule para magserbisyo dito. Tuwing Biyernes hanggang Linggong trabaho ko sa malaking bahay. Napadaan lang? Ba't mo ako tinawagan? That. Napatunog ang dila at saka kinapa ang sasabihin. Hinapnos ito ng bahagya ang baba. Nakataas ang kilay kong hinihintay ang sagot nito. Well, wag ka na magtanong. Sumama ka na lang. Dali nitong hinagip ang braso ko. Teka, Senyorito. Wala naman po akong trabaho sa inyo ngayong araw.
Binawi ko ang braso pero mahigpit ang pagkakahawak nito, sabay baling sa direksyon ko. I know, you have to accompany me. May bayad po? Nalukot nito ang gapong mukha nang marinig ang sabi ko, tapos nagkibit balikat. Okay, I will pay. Sumusukong sabi nito. Talaga? May bayad pag sumama ako? Paninigurado ko. Nakalimutan ko na tuloy ang mga asungot na classmate ko dahil sa pera ng pinag-uusapan namin. I mean it. Binitawan nito ang braso ko at saka dinukot ang phone sa bulsa. Nagpipindot sa phone. Ilang saglit pa ay tumunog na ang phone ko. Nanlaki ang aking mga mata na makatanggap ako ng 10K sa aking GCash. Senyorito, sobrang laki po nito. Di naman ako masyado mukhang pera, hindi ko po matatanggap to. Isang mahinang tawa ang pinakawalan nito. Then, you should work for me not just on weekends, but wherever I need you. Seryosong sabi nito na daling hinagip muli ang braso ko at giniya sa passenger seat sa harapan. Pinagbuksan ako nito at saka itinulak papasok sa loob. Walang nagawa, sumunod ako sa amo ko. Bit-bit ko pa rin ang sira kong sapatos at basket. Sumunod to sa akin at binuhay ang makina ng kotse, tsaka nilisan ng campus. Makalipas nga ang ilang minuto, natagpuan ko na lamang sarili sa loob ng isang malaking mall. Akay-akay ako nito. Hindi nito ininda ang mga matang nakatingin sa amin dahil nga nakapaalang ako. Senyorito, ang mga tao nakatingin sa atin. Pinilit kong bawiin ang braso kong hawak nito. Let them be. Tipid nitong sagot na hindi na ako binalingan. Hinigpitan pa nga nitong lalong pagkakahawak sa braso ko. Nakakahiya po. Napinto kong bigla ang sasabihan nang tumigil ito sa kakahakbang at bigla ang pumihit paharap sa direksyon ko. Napaatras ako ng kaunti dahil sa gulat. Ba't ka nahihiya? Dahil ako ang kasama mo? Sumbat nito na may tipid ng ngiti sa labi ng mataman. Nakatitig sa akin. Hindi yon, senyorito. Tingnan mo ang dugyot ko. Shut up and don't mind them. Kinaladpat pa ako nito lalo hanggang sinapit namin ang harap na isang butik na mamahalin. Walang sabi-sabi dinala ko nito sa loob. Salubong kaagad ng mga sales lady doon. Magandang araw, Mr. Dankworth. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Tura na magandang babae na naka-uniforme. Dress her up. Binalingan ako nito. Masusunod, Mr. Dankworth. Inalalayan ako ng babae patungo sa changing room. Ang amo ko na may naupo sa waiting area at nagpipindot sa mamahalin nitong cellphone. Napabuntong hininga ang babae na magbihis sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong nasa utak ng senyorito. Ang hirap ispilingin. Lumabas ako na suot ang isang off-shoulder dress na kulay peach na may haba hanggang tuhod. Naabutan ko sa senyorito Calix na nakaharap sa mga nakahilerang sapatos. Mr. Dankworth, ito yung dress na napili mo para sa kanya, ang attendant. Bumaling ang amo ko sa akin. Nagpatiuna to sabay na sinuyod ang kabuuan ko. Tumikim ito pagkatapos sabay nag-iwas ng tingin. It really fits her, Mr. Dankworth. Sabi ng babae na pinaikot ako. She's beautiful, isn't she? Muling tumikim sa senyorito Calix. Whatever? Komento nito habang tumalikod at tumarap sa mga sapatos na nakahilera. Nakibit balikat na lang ako na upo sa isang bakanting couch habang hinihintay ang amo ko. Saglit pa'y lumapit to sa akin na may bitbit na isang ballet flat shoes. Gintuin ang kulay niyon at galing sa mamahaling brand. Yumuko to sa harap ko at saka sinuot sa paa ko ang sapatos. Senyorito, you should wear nice shoes wherever you go, Deshra. Do you know that a nice pair of shoes will lead you to a nice place? Umiling ako sa tanong nito. Starting today, wear this and it will lead you to a nice place, understand? Pero senyorito, ang mahal nito. Baka masira ko lang. Bawas ba to sa sweldo ko? Baka pagtrabahuin ko ito habang buhay. Base lang to sa mga sinusuot kong brands. Tangina. Biglang nawala ang seryosong ekspresyon ng amo ko nang marinig ang tanong ko. Kahit kailan you're dumb, Desra? Nailing itong tumayo. Iniisip ko lang naman, baka mabaon ako sa utang sa'yo at magiging maid na lamang ako habang buhay? You don't want to be my maid forever? Hindi. Diretsong sagot ko. Nagulat pa to sa biglaang sagot ko. Saglit nagbawi ito at umayos ng tayo. It's present because you're stupid? Po? Naguguluhan ako. Bigay ko na sa'yo yan. Marami akong pera kung di mo lang alam. Pagmamalaki nito. Napanguso akong tinitigan to. Alam ko naman, ang yabang. At least say thank you. Dahil binigay ko lamang sa'yo yan. Giit nitong nakanguso.
Mukhang tutang nagmamaktol. Kahit kailan, sobrang denial talaga ng lalaking to. Tama talaga si Ma'am Joy. Hindi ito marunong maglahad ng sariling emosyon. Ngumiti ako ng napakalapad. Salamat, senyorito. Hayaan mo't pag-iigihan ko ang trabaho ko. Good, let's go. Ang amo kong diretsong tumalikod ng walang lingon-lingon. Sobrang walang modo. Nakangiting sumunod na lang ako sa amo ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa harap ng napakatayog at pribadong condominium. Nalululang nakatingala ako sa gusali. Ibig ko na namang masuka. Ano bang tinitingala mo dyan? Hurry up! Si Senyorito Calix na naman. Ang naunang pumasok sa lobby ng condominium. Desra, hurry up! Ulit ito nang mapansin na hindi ako gumagalaw sa kinatatayuan ko. Opo, nandyan na. Tumatakbong sinundan ko ito. Sinapit namin ang harap ng elevator. Namutla akong nakatingin sa pinto. Senyorito, magdahan-dahan lang kaya ako. Isang mahinang ngisi ang pinakawalan nito. Are you nuts? Arit itong nakapamulsa na hinihintay magbukas ang pinto. Kasi, senyorito, tumingkad ako sa tabi nito upang bumulong. Nalulula po ako pag sumakay ako ng elevator. Baka masuka ulit ako. Nanlalaki ang mga mata nito. Umatras ng kaunti at kulat na tinitingnan ako. Are you kidding me? Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko. Nag-poppy eyes ako at saka ngumuso. Hindi tayo pwedeng maghagdan. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Pero senyorito, my pad is on the 30th floor, Desra. Pagkasabi nun, saktong bumukas ang pinto. Halika na. Bigla ang inakay ako papasok sa loob. Diyos por santo. Walang nagawa, sumunod ako sa loob. Nagsimula na akong namutla ng umakit ng elevator. Napakuyom ko ang palad upang pigilan ang pagkakalula ko. Nang lagkit ang laway ko at pinagpawisan ang sentido ko, parang pinagsusuklay ang aking sikmura. Di ko na napansin ang amo kong nakatuon sa akin dahil sa tindi ng sama ng pakiramdam ko. Walang sabi-sabi, hinapit itong balikat ko at inakbayan. Maingat itong giniyang ulo ko upang ihilig sa dibdib ito. Close your eyes and just think of a happy thought, you stupid. Marahan itong saad na tinapik-tapik pa ang balikat ko. Damang-dama ko ang matitigas nitong dibdib na sumagi sa noo ko. Pati ang mamahalin nitong perfume amoy na amoy ko. Ang kaninang luhang nararamdaman ko ay sadyang napalitan nang di ko may paliwanag na kaba. Tila ba nagwawala ang puso ko dahil sa ginawa ng amo ko. Ngunit ang isang hindi ko maintindihan ay animo, relax na relax ako. Oo, sobrang lakas ang tambol ng puso ko, pero kakaibang tambol. Hindi ka ba natakot kundi ka ba na magaan sa pakiramdam? Hindi ko napansin na narating na para namin ang 30th floor. Tila ba naging sunod-sunuran na lamang ako sa ama ko na igiya ako papalabas ng elevator. Nawawala ako sa sarili ko dahil sa puso ko na tila ayaw huminto sa lakas ng tibok. Ang pagbukas ng pinto ang nagpagising sa aking lutang na utak. Get in! Tipid na imbitan ni Senyorito Calix. Tahimik lamang akong sumunod dito. Sinilubong agad ako ng amoy ko na makapasok ako ng tuluyan. Nilibot ko agad ang paningin sa loob. Sobrang napahanga ko sa interior ng kondo. Sobrang panlalaki ang disenyo. Minimalist at tanging kulay abuhin, puti at itim ang nakikita ko. May mga mamahaling kasangkapan at kung ano-ano pa. Maupo ka. Tigas na utos nito. Sumunod naman ako at naupo sa abuhing couch. Sumaglit to sa isang silid.